Attorney Benji, etong JTC Group of Companies tsaka yung Pikimong Philippines Corporation, kasama nga po doon sa request ninyo pero hindi allowed ng Senate Court. Ano daw po ano nga bang dahilan? Bakit isinama po ito? Kasi sinasabi kahapon, hindi daw nakikita na parte nitong kumpanya, yung mag-asawa po na Carpio. Opo. Ang naging basehan ho ng presiding officer 'no, ay hindi ho daw malinaw dun sa mismong GIS 'no. Ito ho yung dokumento na sinusumite sa Securities and Exchange Commission kung saan naka-identify yung mga shareholders ho ng corporation at hindi ho daw nakalagay na shareholder either ang vice presidente o ang kanyang asawa sa mga dalawang korporasyon na 'to. But hiningi ho sana natin 'no, na masalpi na din ang records ng mga 'to dahil nakita ho namin, lagi hong lumalabas itong kumpanya na ito dun sa mga other companies na kung saan, shareholders or stockholders ho yung, either of the spouses. So, kaya gusto ho din ho sana namin makita yung bank records niyan. But gayunpaman, yung 19 out of 20 'no, para ho sa'min na napakalaking bagay na ho nito para makita ho yung entire financial picture ho nung, respondent sa kanyang asawa. Okay. Yung foreign currency deposits, bakit daw po hindi inalaw ito? Oo, ang ginamit ho diyan na basehan is, dun ho kasi sa batas 'no, may saklaw dito ho sa mga, klase ho ng mga bank accounts 'no, which is ang linalaman ho, hindi peso, foreign currency. Absolute ho daw kasi yung confidentiality diyan 'no. Although ang naging posisyon namin diyan, meron jurisprudence na sinasabi pinapayagan pa rin na tignan ang linalaman ng mga ganitong klaseng account kung if it's needed to prevent grave injustice 'no. Pero Opo. gayunpaman, Mm. para sa amin, significant na, win pa rin ho ito 'no, na pinayagan pa rin itong, request namin for subpoena at least with respect to the peso accounts dahil Mm. ang karamihan naman ho 'no, nung mga transactions ay in peso. So, sa kabuuan hindi naman hihina yung, kakayahan namin na magpresenta ng ebidensya 'no, paukol dito sa unexplained wealth. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.